Susulatin ko para ang lahat ay makaunawa ng mensahe natin sa umagang ito. Nakikita po ba? O mga bata lang nakakakita? Genesis chapter 3, verse 1 to 6, o ang fundamental na problema ng tao. Ano nga ba yung fundamental na problema ng tao? Kapag sinabing fundamental na problema ng tao, yung pinakaugat na problema ng tao. Alam natin na sa mundong ito, ang bawat isa sa atin ay dumaranas ng pisikal na problema. Ano nga ba yung mga pisikal na problema na dinaranas ng bawat isa? Halimbawa ng mga pisikal na problema ay yung problema sa pamilya, pangkabuhayan, o yung basic needs ng tao. Ano ba yung basic needs ng tao? Food, clothing, and shelter. So ito yung madalas na kinakaharap na problema ng mga tao. Lahat ng ito ay sa layunin na maresolbahan ang lahat ng ating pangangailangan sa problemang ito. Madalas na ang lahat ng ating atensyon ay nakatuon lamang sa pagresolba ng lahat ng basic needs ng tao. Kung ikaw ay may kasakitan, kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay may problema sa iyong sarili, sa pang-araw-araw na pangangailangan, usually, ito yung problema na siyang pinagtutuunan at pinaglalaanan ng lahat ng oras at panahon natin hanggang sa ang tao ay bumalik sa kung saan siya nararapat. Anong sinabi ng Diyos? Yamang sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ibig sabihin, maresolbahan man ito o hindi, ang tao ay nakatakdang mamatay. Sapagkat ito ang kalagayan ng tao nung siya ay magkaroon ng tinatawag na spiritual na problema o ito yung sinasabi fundamental na problema ng tao. Kaya nga, kapag hindi alam ng bawat isa, kung hindi mo alam kung ano nga ba yung pinakaugat ng problema ng tao, ang tao ay magkakaroon ng maling pagkaunawa sa kung bakit o paano ka dapat mamuhay sa mundong ito. Usually, madalas, sa ating, lalo na sa ating may mga pamilya, mga magulang, na ibubukol natin ang buong panahon at buong oras mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito to provide ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, ng iyong pamilya, ng iyong asawa, maging ng iyong personal na pangangailangan without the correct understanding paano nga ba dapat mabuhay ang isang tao na nilikha ng Diyos. Ito nga ba lang ba? Ito lang ba ang layunin ng Diyos ng pagkakalikha niya sa iyo? Kumain, matulog, magpahinga, magtrabaho pagkatapos mamatay? Ito nga lamang ba ang layunin ng Diyos kung bakit ka nilikha ng Diyos? Para maunawaan natin kung ano nga ba ang layunin ng Diyos sa pagkakalikha ng Diyos sa tao at ano nga ba ang espiritual na problema na mayroon ng tao, dapat na maunawaan natin ang una, pinakalayunin ng Diyos ng pagkakalikha niya sa iyo. Genesis chapter 1, verse 27. Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Sa Genesis chapter 1, verse 27, babasahin ko. Ito ang sinasabi, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Alalahanin natin muli
na ang Diyos nilikha niya ang tao ayon sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng nilalang ng Diyos na tao, ang bawat isa sa atin, nasa loob man ng simbahan o nasa labas ng simbahan, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa imahe ng Diyos. Kung titignan nyo ang iyong mga anak, yan ay makikita nyo ang larawan nyo sa inyong mga anak. Kaimahin mo ang inyong mga anak. Gayun din ang pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. You were created in the image of God. Nangangahulugan na kapag ang tao ay nasa imahe ng Diyos, ibig sabihin, man created by God as a spiritual being. Nilalang ka ng Diyos na isang spiritual na nilalang. Bakit ka nilalang ng Diyos as a spiritual being? Alalahanin mo ang aso, ang pusa, ang unggoy, ang leon, ang ibon. They are not created in the image of God. Nangangahulugan that they are not spiritual being. Ngunit ang tao, ang anghel, they are spiritual being for the purpose, sa layunin na ang tao ay nilikha ng Diyos to worship God. Kaya nga, nung mga nakaraang mensahe natin, ito dapat ang una na ma-restore sa tao. Because you were created to worship God. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang sambahin ang Diyos. Kaya nga, kung titignan natin, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ating buksan ang Ecclesiastes o Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12, verse 13. Ito ang sinasabi, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin mo ang Diyos. At ang unang ibinibigay ng Diyos sa atin na layunin ng Diyos sa pagkakalikha niya sa tao ay upang ikaw ay sumamba sa Diyos at lahat ng tao sa mundo. Ngunit ang realidad, ang katotohanan ng buhay ng tao sa panahon natin ngayon, even in the past generations, they don't know how to worship God. And they don't worship God. Ito ang katotohanan ng buhay ng tao. That even our younger generations today, pinipilit natin sila na sumamba sa Diyos. At ito din ang dahilan kung bakit, kung papansinin nyo, patuloy akong bumabalik sa inyong mga tahanan, inviting you to worship God. Sapagkat ito ang layunin, purpose ng pagkakalikha ng Diyos sa iyo. At ang layunin ito ng pagkakalikha ng Diyos sa iyo ay dapat na maipaalam mo, maituro mo, maipasa mo sa iyong mga anak that they should also worship God. Ito ang layunin ng Diyos sa iyo. Even your remnants, ito ang layunin ng Diyos ng pagkakalikha niya sa iyo. Bakit ang simbahang ito ay patuloy na nangungulit sa mga batang maliliit na pumasok sa loob ng simbahan? Because they were created to worship God. At ito dapat ang ma-restore ng Diyos o ma-restore ng bawat isa sa atin. Kaya nga, maunawaan natin that Genesis chapter 1 verse 27, sapagkat ikaw ay isang spiritual na nilalang, ikaw dapat ay sumamba sa Diyos because ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Genesis chapter 1 verse 28.
Ito yung pinakagusto ng lahat. Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos. Basahin natin ang Genesis chapter 1, verse 28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Verse 29, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamanang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Genesis chapter 1 verse 27 at 28 to 29. Sapagkat ikaw ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang imahe, ibinigay ng Diyos ang pagpapala and authority. All blessings and authority ay ibinigay ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos sa mundong ito, they were created for you. For you to enjoy the blessing of being child of God. Ito ay inihanda ng Diyos para sa iyo. Inilaan ng Diyos para ma-enjoy mo ang lahat ng nilikha ng Diyos sapagkat ang mundong ito ay para sa iyo. This is the blessing of being a child of God. Ngunit, sa katotohanan ngayon, are you still enjoying the world? Ini-enjoy mo pa ba ang lahat ng nilikha ng Diyos? Sapagkat, kung titingnan natin, ang pinoproblema ng karamihan sa ngayon, basic needs. Kung paano mabuhay sa pang-araw-araw. Pinaghihirapan ng tao ang kanyang pagkain sa araw-araw. Kinakailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Sa orihinal na pagkakalikha ng Diyos, ang lahat ng ito ay inihanda na ng Diyos para sa tao. They don't need to work. Hindi na kailangan pang magtrabaho ng tao sapagkat ang layunin ng Diyos sa pagkakalikha niya sa iyo is for you to enjoy the presence of God. Ngunit, ang lahat ng tao sa mundong ito, alalahanin mo, ito ang pinakalayunin ng Diyos. This is your original identity. This is your original status sapagkat ibinibigay ng Diyos ang pagpapala ng Emmanuel. Ano ang pagpapalang Emmanuel? That God is with you. Ang Diyos ay kasama mo. Ikaw ay sa Diyos at ang Diyos ay sa iyo. Ito ang layunin ng Diyos na ibinibigay niya o layunin, purpose ng pagkakalikha niya sa iyo. Alalahanin mo, originally, hindi nilikha ng Diyos ang tao to solve your personal problem. Kaya nga, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos ngayong umagang ito, upang ito ay maintindihan mo, ituon mo ang iyong atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tanging ang Diyos lamang, ang salita ng Diyos lamang ang patuloy na nagpapahayag kung bakit Kanya nilikha. Kung ito ang layunin ng Diyos ng pagkakalikha niya sa atin, alalahanin din natin na ang tao ay nahulog sa tatlong fundamental problem. Ano ba yung tatlong fundamental na problema ng tao? Na kung bakit ganito na ngayon ang kalagayan ng tao. Lalahanin ng bawat isa na ang tao nung siya ay nasa halamanan ng Eden, kagaya nga ng binasa natin sa Genesis chapter 3, ang tao ay nalinlang ng diablo.
At dahil ang tao ay nalinlang ng diablo, ang tao ay nahulog sa tatlong fundamental na problemang ito. At ang tatlong fundamental na problemang ito ang siyang hihila sa iyo patungo sa impyerno. Iniisip ng bawat isa religiously, ito ang tinuturo ng mundo, na kapag masama kang tao, kapag sinungaling ka, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, ikaw ay pupuntang impyerno. Kaya we usually teach our children na kapag bad ka, pupunta kang impyerno. Ngunit ano nga ba ang maghihila sa tao patungong impyerno? Una, ang tatlong problema o fundamental na problema na mayroon ng tao, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Separation from God. Ang pinakaunang fundamental na problema ng tao, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya nga kung titingnan natin sa aklat ng Genesis, ang tao ay nilikha ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan, God is with them. Ang Diyos, kasama niya ang tao. Ngunit ang tao, nung siya ay magkasala sa Diyos, Genesis chapter 3, verse 23. Basahin natin. Genesis chapter 3, verse 23. Ito ang sinasabi. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. 24. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubi. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Una, sa Genesis chapter 3, verse 23 to 24, ang tao ay pinalayas ng Diyos sa halamanan ng Eden sapagkat ang paraiso na nilikha ng Diyos ay para sa mga anak ng Diyos lamang. Ngunit nung ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nangangahulugan na ang imahe ng Diyos ay nasira ng tao. Nasira sapagkat ang tao ay naging makasalanan, hiwalay sa Diyos, nangangahulugan na ang tao ay hindi na anak ng Diyos. Kaya nga, hindi na sila pinahintulutan pa ng Diyos na mamuhay sa loob ng halamanan ng Eden, na mamuhay sa loob ng presensya ng Diyos. At sila nga ay pinalayas ng Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin na hindi nakakaunawa ng fundamental na problemang ito, na ang bawat isa, ang lahat ng tao, ay nahiwalay sa Diyos. Hindi natin kailanman mauunawaan na ang pagpapala ng Diyos ay nakalaan lamang sa mga anak ng Diyos. At dahil ikaw, ang bawat isa sa atin ay nahiwalay sa Diyos, even the blessing, the authority from God ay nasira, nawala sa tao. Sapagkat nawala ang imahe ng Diyos. Ito din ang dahilan kung saan ang tao ay naging patay espiritual sapagkat nawala nga ang imahe ng Diyos. Kapag patay espiritual ang tao, nangangahulugan na hindi mo na kailanman mauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa kahit na paanong paraan na naipapahayag ang mensahe ng Diyos, hindi ito madaling maunawaan ng lahat. Mahirap unawain ang salita ng Diyos sapagkat ang lahat ay nahiwalay sa Diyos. At ang tao na nahiwalay sa Diyos, ano ang resulta ng pagiging hiwalay sa Diyos? Genesis chapter 3, verse 16 to 19. Kaya pa bang makinig?
Genesis chapter 3, verse 16 to 19. Babasahin ko, pakinggan ninyo. Genesis chapter 3, verse 16. Sa babae na may ito ang sinabi, ito ay ipinataw ng Diyos nung ang tao ay lumabas sa halamanan ng Eden. Nung ang tao ay nagkasala sa Diyos. Ito ang resulta ng pagiging hiwalay ng tao sa Diyos. Genesis chapter 3, verse 16. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Kasunod, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng ipinagbawal kong bunga, dahil dito isinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinig ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka. Ito ang resulta ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Na kung titingnan mo, kung papakinggan mo, at uunawain mo, ang resulta ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos ay ang buhay na puno ng kahirapan sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito ng Diyos sa verse 17, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang ipanagbawal kong bunga, dahil dito sinusumpa ko ang lupa. Ano ang sinumpa ng Diyos? Sinumpa ng Diyos ang lupa, kung saan unang-una ikaw ay galing sa lupa. Nilikha ka ng Diyos mula sa alabok. Nilikha ka ng Diyos mula sa lupa. Nangangahulugan na ang iyong buhay, ikaw mismo ay sinumpa ng Diyos upang maghirap sa mundong ito. Kaya nga, kahit na anong pagsusumikap ng tao, anong sinasabi ng Diyos o anong sinasabi ng tao, mag-aaral akong mabuti para pag ako ay nakapagtapos, maganda ang buhay ko. Kahit na ang mga mayayaman sa mundong ito, hindi mo masasabi na maayos ang buhay nila, remnants. Ito ang pangarap ng mga magulang sa lahat ng kanilang mga anak. Ang edukasyon, ang pamana ko sa iyo. Ngunit sa kabila ng edukasyon, hindi humihinto ang sumpa ng Diyos sa tao, sapagkat bagamat ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral sa mundong ito, still, curses ang ibinataw ng Diyos sa tao ay umiiral hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Una, ikaw ay nilikha ng Diyos mula sa lupa. Pangalawa, ang mundong ito na tinitirahan mo ay siyang lupa man din na sinumpa din ng Diyos. Kaya nga nung sabi, mga damo at tinig ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Ito ang buhay ng tao. Ito ang buhay ng tao na dapat na maunawaan mo nang ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Ang buhay ng tao ay nakatakdang maghirap at ang buhay ng tao ay nakatakdang mamatay. Ito ang resulta ng pagkahiwalay ng Diyos sa tao. Alalahanin mo,
Sino ang may gusto? Lahat ng tao ayaw ng kamatayan, ngunit ang sumpa ng Diyos, bagamat ikaw ay maghihirap sa mundong ito, lahat ng isinilang sa mundong ito, sa iyong pagsilang pa lamang, nakatakda ka ng mamatay. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang kamatayan ay walang pinipiling edad, walang pinipiling estado, walang pinipiling tao. That even ang mga hayop ay nakakaranas man din nito nang ang tao ay magkasala sa Diyos, nahiwalay sa Kanya. Sapagkat ang mundong ito ay sinumpa ng Diyos dahil sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Alalahanin mo, kaya nga, ninanais ng bawat isa, ninanais ng iglesyang ito, ng simbahang ito, na ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos upang maunawaan mo na bagamat ikaw ay nilikha ng Diyos sa iyong imahe o sa imahe ng Diyos, nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, at ano ang resulta ng pagkahiwalay ng Diyos o pagkahiwalay ng tao sa Diyos? Kamatayan. Hindi lamang hirap. Kaya nga marami sa mga tao na hindi nakakaunawa ng takbo ng mundong ito, bakit ako pa? Ito yung tanong sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng lahat ng problema sa mundong ito. Usually, kung hindi natin naunawaan ang sumpa ng Diyos sa tao, madalas tanungin mo sa iyong sarili, bakit ako pa ang nakakaranas ng problema ito? Bakit ang anak ko? Bakit ang asawa ko? Bakit ako pa? Alalahanin mo. At dapat na maunawaan mo nang ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nakatakda kang maghirap kahit pa ang mga bata, nakatakda kang mamatay. Ito ang fundamental na problema na mayroon ang lahat ng tao na sa oras ng iyong pagsilang ay mayroon man ding nakatakdang panahon na ikaw ay mamamatay. Sapagkat ito ang sumpa ng Diyos sa tao. Pangalawa, what is man's fundamental problem? Una, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Pangalawa, ang tao ay naging alipin ng kasalanan at ng kamatayan. Kung titignan natin sa Roma chapter 3, verse 23, ito ang sinasabi, buksan ng bawat isa sa atin. Kapag hindi makapagbukas, sundan, Roma, chapter 3, verse 23. Nakikinig pa ba, remnants? 3:23, ito ang sinasabi. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man, kapag sa dating sino man, lahat walang exempted. Maging yan man ay 100 years old, o yan man ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, lahat yan ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa simula ng buhay mo, physically, sa mundong ito, ang tao ay wala ng imahe ng Diyos. They are already spiritually dead. At ang pagiging hiwalay sa Diyos, spiritual na patay. Sila ay itinuturing na makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung ang iniisip ng tao na ang kasalanan lamang na nagbubunsod ng pagpunta mo sa impyerno ay ang kasalanan ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pandaraya, pangangalunya, bisyo, sugal, pagpatay. Kung yan lang ang iniisip mo na kasalanan, well, tandaan mo, kahit hindi ka pa isinisilang, ipinagbubuntis ka pa lang ng
Buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Awit o Psalms, chapter 51, verse 5. Even religions o sa ibang mga relihiyon ngayon, hindi nila tinatanggap na kahit ang mga sanggol ay makasalanan na sa harapan ng Diyos and they are bound to go to hell. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos sa Awit 51 verse 5? Babasahin ko. Ako'y masama na, buhat ng isilang makasalanan na nang ako'y iluwal. Babasahin ko muli. Ako'y masama na buhat ng isilang. Ano ang ikinasama ng isang sanggol ng siya ay isilang? Tuloy natin, makasalanan na nang ako'y iluwal. Ano ang kasalanan ginawa ng sanggol? At sinasabi ng Diyos na siya ay makasalanan na. Buhat pa nang siya ay iluwal ng kanyang ina mula sa kanyang sinapupunan. Sapagkat ang kasalanan na tinutukoy ng Diyos sa Roma chapter 3 verse 23 ay ang kasalanang pagiging hiwalay sa Diyos at ang kasalanang ito ang siyang hihila sa iyo patungo sa impyerno. Ito ang espiritual na problema ng tao na dapat na maunawaan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, Psalms, yun ay makikita natin sa Psalms 51 verse 5 at ano ang resulta ng pagiging alipin ng kasalanan? Kamatayan banding. Sapagkat sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit isinumpa ng Diyos ang tao na mamatay. Sapagkat ikaw ay patay na espiritual, ang iyong pisikal na katawan ay nakatakdaman ding mamatay. Ito ang dahilan kung bakit mayroong kamatayan ang tao sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang kapanahunan, sa itinakdang oras ng Diyos, ang bawat isa ay hahantong sa kamatayan na ito na ayaw ng lahat. Alalahanin mo, maging ang mga taong tumanggap sa Diyos, mga taong anak ng Diyos, o sa mga taong hindi mananampalataya ng Diyos, ang lahat ng yan ay magkakaroon ng pisikal na kamatayan sapagkat ito ang sumpa ng Diyos na patuloy na umiiral hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga nung sinabi ng Diyos sa Aklat ng Mateo chapter 5, ang lahat ng salita ng Diyos, kahit man yan ay kuwit o tuldok, lahat ng yan ay tutuparin ng Diyos. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit kinakailangan ang bawat isa sa atin ay matutunan ang mensaheng ito at ito ay maipasa mo sa iyong mga anak sapagkat ang fundamental na problemang ito mayroon man din ang iyong mga anak. Pangatlo, nag-uuramentado na ba ang mga bata? Ano ang fundamental na problema ng tao? Ang tao, nung siya ay nahiwalay sa Diyos, naging alipin ng kasalanan at kamatayan, siya ay naging anak ng Diablo. John chapter 8, verse 44. Nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, naging alipin ng kasalanan at ng kamatayan sapagkat ang lahat ng tao ay naging anak ng Diablo. Anong sinasabi ng Diyos sa mga tao? Ang Diablo ang iyong ama. Sapagkat wala na sa tao ang imahe ng Diyos na nangangahulugan. Kung ang Diablo ang iyong ama, wala naman sa iyong pagpapala ng Diyos. Kaya nga, anong dahilan kung bakit ang mga tao ay patuloy na nagsusumikap na gumawa ng kaparaanan upang sila ay makabalik sa Diyos? Ano ang hinahabol nila?
blessing. Ano ang hinahamon ng tao? Pagpapala ng Diyos. Ngunit alalahanin mo, ang pagpapala ng Diyos ay para lamang sa mga taong mayroong imahe ng Diyos, anak ng Diyos. At kapag ang bawat isa sa atin, nung tayo ay nahiwalay sa Diyos, tayo ay naging anak ng Diablo, wala sa tao ang presensya ng Diyos. Kaya nga, sa Efeso chapter 2, verse 2 to 3, ang tao ay naging alipin ng Diablo. Lahat ng ginagawa ng Diablo, iyon ang kalooban ng Diablo. Kaya nga sa John chapter 8, verse 44, anong sinasabi ng Diyos? Ikaw ay sa iyong amang Diablo, at kung ano ang nais mo, yun ang nais ng iyong ama. Kung ano ang ginagawa mo, ano ang kalooban mo, kung ano ang nasa isip mo, ang lahat ng yun ay kalooban ng iyong amang Diablo. Kaya nga, mahirap sa bawat isa sa atin na makarating sa loob ng simbahan. Sapagkat wala tayong kalakasan na makinig ng salita ng Diyos. At kung wala kang kalakasan na pumasok sa loob ng simbahan, makinig ng salita ng Diyos, wala din tayong kalakasan na mapaglabanan ang lahat ng gawa ng Diablo sapagkat ang bawat isa na nahiwalay sa Diyos naging alipin ng Diablo. At ano ang resulta ng pagiging alipin ng Diablo, pagiging anak ng Diablo? Matthew chapter 25, verse 41, na ikaw ay nakatakdang mapunta sa impyerno. Ibig sabihin, ang impyerno ang iyong pangalawang kamatayan. Ang impyerno ang siyang pinaka-final destination ng tao. Ito dapat ang maunawaan mo, na ang Diablo hindi niya ninanais na maunawaan mo ito sapagkat sa panahon na maunawaan mo ito, ito lamang ang tanging paraan para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nakatakdang maghirap at sa buhay na ito, ang tao ay nakatakdang mamatay patungo sa impyerno. Kaya ang bawat isa sa atin sa panahon na ipapahayag ang mensaheng ito, kung papansinin nyo, lahat kayo hindi makapag-concentrate. Sapagkat hindi gusto ng Diablo na maunawaan mo na ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo at ang tanging kaligtasan lamang na ibinigay ng Diyos ay ang Kristo. Ang Kristo na siyang ibinigay niya bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa tao. Ano yung pangako ng Diyos? Na sa pamagitan ng Kristo na ibinigay niya sa atin, ikaw ay magkaroon ng kalayaan mula sa pagkahiwalay sa Diyos, mula sa pagiging alipin ng kasalanan, at sa kamatayan sa pagiging anak ng Diablo. Kaya nga, ano sinasabi ng Diyos sa Juan chapter 11? Ako ang pagkabuhay at ang muling pagkabuhay. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sumampalataya kay Jesucristo, bagamat mamamatay, ay muli ding bubuhayin ng Diyos. At ito dapat ang siyang patuloy na sinasampalatayanan ng bawat isa. Na kung hindi mo maunawaan na tanging si Kristo ang solusyon sa problemang ito, hindi ka makakawala sa tatlong fundamental na problemang ito na siyang maghahatid sa iyo patungo sa impyerno, na siyang maghahatid sa ating susunod na henerasyon patungo sa impyerno, maging sa iyong mga anak na patungo sa impyerno. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, naunawaan natin na ang mga anak natin, sapagkat sila ay bata, mayroon silang kakulitan. Unawain natin yun. Ngunit, huwag mong palampasin na ang bawat mga remnants natin, ang ating mga
sa henerasyon ngayon, dapat na matutunan din nila ang mensaheng ito na ang sumpa ng Diyos ay patuloy na umiiral hanggat hindi mo natututunan na ang Kristo lamang ang siyang solusyon na ibinigay ng Diyos sa tao upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Nawa, ang bawat isa sa atin ay patuloy na mapaghawakan na ito yung fundamental na problemang ito at ang tanging solusyon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ang pagtanggap kay Heso Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas mula sa kapangyarihan ng diablo, tagapagligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan at ng impyerno. Tayong lahat ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw siyang patuloy na nagpapahayag ng inyong salita na kami, Panginoon, ay nahiwalay sa inyo, naging alipin ng kasalanan at ng kamatayan at naging anak ng diablo. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng pagkaunawa, kahabagan ninyo ang bawat isa sa amin ang sa gayon ay maunawaan namin na si Kristo lamang ang tanging solusyon sa lahat ng fundamental na problemang ito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na gumabay na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo nang sa gayon ang bawat isa na nakinig ng inyong salita ay tunay nga na makaunawa ng mensahe ng kaligtasan na ipinagkaloob ninyo sa amin nang si Kristo ay mamatay at muling nabuhay bilang katuparan ng pangako ninyo sa amin, ang katuparan ng pangako ng kaligtasan sa bawat isa. Ito pong lahat ay namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.